Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. Today we will read on diary entry number 1011. Today the Lord visited me, pressed me to his heart, and said, "Rest, my little child, I am always with you." Ngayon, binisita ako ng Panginoon. Ihinimlay ako sa kanyang dibdib at sinabing, "Humimlay ka, aking munting anak. Lagi mo akong kasama." Maybe the Lord again felt the exhaustion of Faustina. Nasa ospital pa rin siya nito, mga panahon na ito. For those who are new or do not know yet about the life of Faustina, siya po ay itong mga part na ito ay pabalik-balik na siya sa ospital, and this time medyo matagal-tagal na siyang o-confine sa sakit na tuberculosis. So alam natin yung sakit na yan, panahon na nahihirapan silang huminga dahil ito ay isang sakit sa baga, disease of the lungs. Hindi naman po yan yung cause ng sakit ni Faustina was, hindi naman yan because naawa siya or what, but it just came out as part of her suffering. One day, the Virgin Mary told her about it, na magkakasakit nga raw siya. And kinabukasan, nagkasakit nga siya. Actually, there was a time na binigyan na siya ng huling sakramento, yung anointment of the sick. Pero nabuhay pa po siya nung medyo matagal-tagal. Hindi naman siya pa. Kaya nagpatuloy ang kanyang suffering. And itong mga sufferings na actually lagi, like yesterday, lagi niyang ini-offer sa mga kaluluwa. Kumbaga, hindi nasasayang ang kanyang sakripisyo kasi she was directing her sufferings, offering, not just directing, but offering her sufferings for the poor souls, yung mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. Pasensya na po. So, hindi nasasayang yung kanyang sufferings. Hindi katulad natin. Whenever we would be facing sufferings, difficulties in life, challenges in life, we complain, mas mainitin ang ulo, we blame people, kaya lalo tayo nagkakasakit. Napakahirap tanggapin ng isang bagay pag nandun tayo sa ganong mga pagkakataon. But meron din naman po sa atin na nasanay na, natutunan na kung paano ititreat o itatrato yung kanilang mga sakit. And taking it from the example of Faustina, yun nga, ang ginagawa niya is, unang-una, she would be uniting her sufferings to the suffering of the Lord Jesus, and in that way, she would be able to participate and unite with Jesus' sufferings para sa pagliligtas ng sanlibutan. So, nakakatulong tayo, katulad ni Faustina, we are able to help in many souls. Hindi po mauubos ang kaluluwang nangangailangan ng tulong. Papansin niyo ang mundo. Padami naman ng padami ang tao, Ang mga tao ay patuloy nangangailangan ng mga panalangin.
That's why we are here on earth. Dito tayo pinanganak sapagkat nandito yung pangangailangan. Dito kailangan ng mga kaluluwang mag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng marami. Pero at the same time, hindi lang naman ito para sa kaligtasan ng mga kapatid nating nangangailangan ng tulong. Ang ginagawa natin ay para rin sa ating sariling kaligtasan. So, nare-reciprocate yung ginagawa natin sa pamamagitan ng sarili nating pagliligtas, which our soul badly needs. No? We are here on earth to be purified. The Lord or God sent us here back on earth sapagkat kailangan natin na mapanday. No? Kailangan natin abutin ang pinakamataas na level na posible para sa ating kaluluwa. But those who are attaining perfection in their lifetime, konti lang yung mga saints. For the majority of the people around the world, perfection is very far. Kaya nangangailangan sila ng panalangin higit sa lahat. Kahit naman si Jesus, po siya ay pumunta dito sa lupa, bumaba. The reason for his becoming a man is to save man, humanity. Kahit tapos na yun 2,000 years ago, it is still happening. And so when Faustina unites his sufferings to the sufferings of Jesus, it becomes in the present moment. So, sa ngayon, ganun, no? Maraming kaluluwa na nangangailangan. That's why we are also praying for them. So, yung sufferings ni Faustina, okay anak, pagod na pagod ka na, rest. Ihimlay mo sarili mo sa aking kandungan. Di po ba, ang sarap ng pakiramdam kapag tayo pagod na pagod, bagsak ang enerhiya natin, no? Wala tayong energy dahil sa pagod, dahil sa sakit, no? Di ba po napakasarap na tayo ay nakahimlay sa mahal natin sa buhay? Because in that way, we feel the love. Nararamdaman natin yung pagmamahal ng ating kung sino man yung ihinihimlayan natin. Kung ito man ay yung asawa natin, anak natin, magulang natin, basta napakasarap ng pakiramdam na niyayakap tayo, ina-assure tayo na magiging ayos ang lahat. No? And especially sa case ni Faustina, madalas kasi siya yan, may mga ganang attacks no, ng pain. But she was really very lucky. Pero yung ganyang pagiging swerte, hindi naman yan dumating agad. No? Talagang pinanday din niya yung sarili niya. So again, she was really indeed really lucky kasi biro mo si Jesus, dito anak, imimlay ka sa aking kandungan, sa aking puso. So ako, tayong lahat, we can always imagine resting in Jesus' bosom so that even if we are feeling the pain, somehow nagsusubside because nakahimlay tayo sa ating Panginoong Jesus. Pwede natin yung subukan, no? Visualization, because when we visualize, things are really happening in the present moment. Parang sa limited mind natin, isipin natin na wala lang yun, but always remember, it is real, Jesus is with us. So kapag ihinimlay natin ang ating sarili sa Kanya, we would feel His love. Just imagine Jesus wrapping us, no? Pinabalot tayo ng Kanyang mga kamay. For us to feel His love and magkaroon ng panibagong lakas, recharging, no? So as we would be recharged.
So, sa ganito, si Faustina nagkaroon ng relaxed na katawan, pag-iisip. Pangalawa, nabiyayaan ng grasya. Kaya, mga kapatid, today, let us press ourselves to the heart of Jesus.